Hey guys, what's up? Michelle Win, and today tara pag-usapan natin itong pagkadismaya ni ngayong Secretary Sani Angara sa halos 2 billion na tapya sa panukahal budget ng Department of Education. 'Di ba? At least ngayon nararamdaman nyo at nararanasan ninyo yung ginagawa ng Congress. Okay? Ng Congress. Kay VP Sara. 'Di ba? Naalala niyo ba ng Teacher's Day? Ha? Naalala niyo ba ng Teacher's Day? Gusto niyo pakita ko yung video na sinabi pa ni Secretary Angara na magpapadagdag daw siya ng budget sa Congress. If you recall that. Ito guys, naalala niyo ba tong video na to? Even before natin i-play yan, play muna natin yung pagkadismaya ni Sani Angara sa pagtapyas ng 2 billion sa kanyang budget. Tara. Dismayado si Education Secretary Sani Angara sa halos 12 bilyong pisong tapyas sa I stand corrected. Sabi sa caption kasi 2 billion. Pero sinasabi nila rito 12 billion. Di ba? panukalang budget ng Napakalaki ng 12 billion. Mas masaklap pa pala to, 12 billion. Kay VP Sara, 1 point something billion lang. Education Department sa susunod na taon. Ayon kay Angara na dating pinuno ng Finance Committee noong kanyang panahon bilang senador, tila kabaliktaran ito ng nangyayari dati kung saan dinadagdagan pa ang education budget. Mula kasi sa 748 billion pesos sa General Appropriations Bill, ibinaba ang panukalang pondo sa DepEd sa 737 billion pesos sa BICAM version. Pero hindi lang ang DepEd ang nabawasan sa pondong ipinasa ng Kongreso. Maging ang subsidiya ng PhilHealth, walang itinira ni piso ang mga mambabatas. Mamaya natin pag-uusapan yung PhilHealth. May topic tayo para dyan. Kaya punta naman na tayo rito. Imagine mo tinapyasan ng 12 billion. Samantalang pakinggan natin dito yung statement ni Secretary Angara. Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Imagine mo, tinawag mo pang pinakamagaling na political leader. Ang ina, tatapyasan ka pala ng 12 billion. Hinihingi mo nga increase. Tapos tinapyasan ka ng 12 billion. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nabudol na naman kayo. May nabudol na naman, ma'am, sir. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Ngayon, tanong. Ito bang si Secretary Angara, dahil sa ginawa sa budget niya na tinapyasan siya ng 12 billion, mananabang na ba siya? Ngayon ba, kaya niya pa rin sabihin na napakagaling na political leader nito ni Tamba? Sige nga. Ito pa malala dyan. Yung chair ng Committee of Finance, anong sabi? Sabi ni Disgrace po, open to joining Marcos cabinet in 2025. Last term niya to. Hindi naman to magiging senadora kung hindi naman dahil na ang ipilido nito ay po Nakikinabang siya sa ipilido ng tatay niya, pero yung adhikain ng tatay niya, okay, yung adhikain ng tatay niya, at saka ng nanay niya, hindi same ng adhikain niya. Kaya nga tawag sa kanya ngayon, disgrace po Ano sabi ng mga netizen? Lumalabas talaga na siya isang ampon dahil hindi nga align yung prinsipyo niya sa buhay sa mga magulang niya. Nilamon na to ng nilamon na ito ng politics.
Another thing, no, may mga nakita akong post, kaya pala nito sinusuportahan din ng AKAP dahil makikinabang din yung anak niyang kongresista na nominee ng party list. Diba? Ganyan katindi. Kaya huwag na tayo magtaka, mga ma'am sir. Kung bakit niya ginawa yan. Oh, pag-usapan din natin mamaya yung ano, ang daming kabobohan, kagagahan, katangahan na ginawa nito ni Grace po. As in, napakarami. Diba? Dahil hindi na nga siya tatakbo for 2025, dahil last term niya na to, open na siya pumasok, sumama sa administrasyon ni Bangag Jr. Tangina, nakakasok. Kung nakikita ko to, nabubwisit lang din ako. Sabi ko nga din sa isang post ko, kung nabubuhay lang ang ama't ina nito, baka pinagsasapok na to. Diba? Kinain na ng sistema ng politics. Trapo na rin. Alam mo, bilang siya ang chairman ng Committee of Finance, lahat ng tapyas, no? Lahat ng pagdagdag. Sa tingin ko, ito rin yung ano eh. Ito rin yung nag-angat ng, ito rin isa sa mga pinaglaban niya na ano, installed to ni ano eh, ni nila Tambaluslos dyan sa Senado eh. Di ba? Pwede mo ba sabihin hindi? Eh, willing nga siyang pumasok sa maging member ng cabinet ni Bangag Jr. Di ba? Sige nga. Ito yung sabi ko dito, no wonder. Do we even have to ask the question na, oh, bakit ano? Supposedly, supportahan niyang ang OVP. Come to think of it, tinapyasan nila ng 1 point something billion yung budget ng OVP. Tapos binalik nila yung budget ng IX na more, IX and AKAP combined is lumalabas daw na sa 70 something billion. Paulit-ulit na natin pinag-uusapan. Nakita ba natin na nag-improve ang buhay at one point? Hindi gaya nito, mga programa ni VP Sara Duterte sa kanyang opisina. Kahit pa paano kung yun, halimbawa, yung medical assistance, talaga naman, sino ba may gusto magkasakit, diba? Minsan kakakayod mo, talaga magkakasakit ka. Oh, yung mga panahon na ang mga tao ay walang masakyan. Yung mga tao walang malapitan sa burial assistance. At kung ano-ano pa. Meron pa siyang meron siyang isang klaseng programa na sinusuportahan niya yung mga grupo na binibigyan nila ng capital, no? So that these people can start. Na hindi aasa sa mga paayuda nila. 21 billion paghahatian ng kongresista. Ilang milyon kada isang ulo. Same goes with the members of Senate. Sa 5 billion, i-divide mo ng 23 na lang. O hindi na yun eh. O, 24 pala. 5 billion. Divide mo ng 24. 208 million. Mas malaki pa sa MOOE nila. Come to think of it, 208 million taon-taon sa Senado pa lang. Sa tingin nyo, hindi yan tataas by the following years? I doubt it. Nagamitin nila to, social amelioration program ninyo. Ang ina, sa sarap ng buhay, 208 million. Mas malala pa to sa pork barrel ninyo.
May MOOE na kayo, mayroon pa kayong ganyan. Ganyan katindi, guys. Kaya nakakagigil tong si Disgrace po. Totoo lang. Ngayon, kung nangyari man yan kay Secretary Angara, karma mo yan, sir. Karma mo yan. Unfortunately. I hate to say this, pero karma mo yan. Na tinapyasan ka. Tinawag mo kasing greatest or best political leader yan si Tamba. Ayan, tuloy. Yan yung rest back niya sa'yo. Sip-sip ka daw kasi, boss eh. Hindi ka maayos eh. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!